Isang aso ang dinala ang kanyang amo sa gubat para ipakita ang isang kahon. Ang susunod na mangyayari ay magpapaiyak sa iyo. Isang malaking German Shepherd ang nakaramdam ng kakaibang bagay na hindi agad mapapansin sa isang kakahuyan sa likurang bahay. Kaya gumawa ito ng paraan para masundan siya ng kanyang amo at maobserbahan ang bagay na magiging daan din para makapagsalba ng 4 na buhay. Si Peter at Lucy ay sinundan lamang noon si Kyla, ang kanilang kulay itim na German Shepherd, sa daan papasok ng kakahuyan sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Sa bawat pag-amoy at pag-abante ni Kyla sa paligid ay talaga namang interesado itong makapunta sila sa bagay na bumabagabag sa kanya. May hinahanap siyang isang bagay na hindi malaman. Si Kyla ay nasa isang misyon sa ngayon na malinaw naman nilang nakikita. Kung sana'y mahuhulaan lamang ni Peter at Lucy kung anong hinahanap ng kanilang alaga, pero wala silang magawa kundi ang sundan lamang ito papunta sa kung anumang bagay na kanyang naaamoy na siyang nagpapairita sa kanya kagabi pa. Bago ang eksena kinagabihan, si Kyla at ang 3 niyang 2 linggong gulang na mga tuta ay naging kalmado lamang sa kanilang pahingahan. Tahimik na ang gabi noon at wala ka ng iba pang madidinig kung hindi ang mga ingay ng insekto at iba pang bagay sa paligid. Pero si Kyla hindi magawang magpahinga kaagad. Siyang lumapit sa kanyang amo ng mga oras na yun ay nakaupo lamang at nagbabasa ng libro. Hindi maunawaan ni Peter kung anong bumabagabag sa kanyang alaga, kaya sinubukan niya itong himasin para maging kalmado at inihatid na itong muli sa tabi ng kanyang mga tuta para tuluyan na makapagpahinga. Pagkaalis ni Peter ay nagtagal lamang ng inang saglit si Kyla sa tabi ng mga tuta nito bago tumayong muli. Pero ang nabungaran niya naman sa pagkakataong ito ay si Lucy na nasa kusina at nagluluto ng hapunan. Nilapitan ni Kyla si Lucy at nilambing ang hita nito na parang may nais itong sabihin at ipahiwatig. Pero hindi naman malaman ni Lucy o mahulaan kung ano ito. Sinamahan na lamang niya si Kyla pabalik sa mga tuta nito para alamin kung meron bang problema. Marahil sa mga tuta ang dahilan. Pero matapos itong isa-isahin ni Lucy sa pagkarga ay wala naman siyang napansing dapat niyang ikabahala. Masasaya naman sila at malulusog. Ang pagkabagabag ni Kyla ay hindi naman nawala na mas lalo pang lumala kinaumagahan nang lalo pa itong nairita at parang may nais ipahiwatig sa kanyang amo na nang mga oras na yun ay nagsasalo pa ng almusal sa hapagkainan. Hindi sila nilubayan ni Kyla ng pagpapapansin kahit na sandali lamang hanggang sa maisipan ni Lucy na ito'y ipasyal na lamang. Iniisip nila na dahil 2 linggo itong nakulong sa bahay dahil sa mga tuta ay nais lamang itong makapamasyal muli. Si Peter ay nagsuot na ng jacket at nang pagbukas niya ng pinto ay dito na biglang nanakbo ng mabilis si Kyla patungo sa likuran ng kanilang bahay. Sinubukan ng 2 makipagsabayan kay Kyla pero masyado itong naging mabilis. At nang makapasok silang bahagya ng kakahuyan ay dito parang nawalan ng kasiguraduhan ang aso sa susunod niyang gagawin. Napahinto si Kyla na wari mong may pinapakinggan at sinusundang isang pamilyar na ingay. Sabay amoy ni Kyla sa lupa at sa kanyang paligid at nang matukoy na niya ang amoy at tingin ng kanyang hinahanap na tanging ang malakas lamang niyang tenga bilang aso ang nakakadinig ay nanakbong muli si Kyla ng mabilis. Si Peter naman at Lucy ay walang magawa kung hindi ang sumunod din sa bilis ng kanilang alaga. Huwag lamang itong mawala sa kanilang paningin. Halos 100 yarda din ang natakbo ng aso bago humintong muli para amuyin na naman ang kanyang paligid. Walang pag-aano, si Kyla ay nanakbong bigla ng mabilis sa mapunong parte ng kakahuyan dahilan para tuluyan ng mawala sa paningin ng 2 ang kanilang alaga. Kaya't isinisigaw na ng mga itong kanyang pangalan, desperado silang bumalik na ito kaagad sa kanilang pagtawag pero wala silang anumang tugon na natanggap. Walang ingay, tahol o kung anuman at ang katahimikan ng paligid ay siyang gumapang sa pagkatao ni na Peter at Lucy. Natandaan nilang bigla ang report ng bear activity sa bandang lugar na yun. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan na wala sa isip nilang bagay na yun kaya't labis silang nangamba. Sinubukan nilang isigaw muli ang pangalan ni Lucy para ito tawagin pero wala talagang nangyayari. Naglakad-lakad ang 2 hanggang sa may madinig na silang ingay mula kay Kyla. Waring nahingi ng tulong si Kyla. Nagawa itong ang ingay na sadyang ginagawa ni Kyla
para makuha ang kanilang atensyon. Sa likod ng makakapal na damuhan ay natagpuan nila ang hindi kalakihang bakanting bahagi ng kakahuyan kung saan nabungaran nila si Kayla na nakaupo sa tabi ng isang malaking kahon na gawa sa karton. Mukhang luma na ito, madumi na at natuyuan na ng putik. Si Lucy ay humakbang naman paabante, pero si Peter ay umawat na wag munang buksan o pakialaman ang kahon, lalo't hindi sila sigurado sa kung anuman ang nilalaman nito. Gayunpaman ay tinignan ni Kayla ang kanyang dalawang amo na kanyang nagsusumamong mga mata. Inaamoy nito ang kahon at tila nagmamakaawa sa kanila na buksan ito. Sapat na yun para mapagbigyan ni Lucy ang minamahal niyang alaga. Kaya't walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang kahon at naguluhan siya sa kanyang nakita. Agad tinawag ni Lucy si Peter para sabihing maayos lamang ang lahat at walang problema. Sa loob ng kahon ay 4 na bagong silang na kuting na halos hindi lalaki sa kakapanganak lamang na squirrels. Hindi pa nga nito maidilat ang kanilang mga mata. Alam ni Lucy at Peter na walang tsansang makayanan ng mga kuting ang ganung kalagayan, lalo na kung wala silang ina na mag-aalaga sa kanila. Ang problema lamang ay hindi nila ito maiuwi. Hindi rin sila sigurado kung paano maalagaan ang mga ito. Kaya't napagdesisyonan ng dalawa na dalhin na lamang ang mga kuting sa isang animal shelter. Pero ang makahanap ng sinuman na makapagpapalaki sa kanila kahit pa sa isang animal shelter ay talagang umabot ng pangmatagalan. Si Kayla naman ay waring hindi pa rin mapakali sa pagkabagabag. Wala na ring nagawa si Peter at Lucy kung hindi ang iuwi ang mga kuting at magsagawa ng ilang tawag. Umaasang makakahanap sila ng tulong kung paanong mahahanap kaagad ng tagapag-alaga ang mga kuting. Marahil, isa sa mga kaibigan nila ay makapagbigay ng magandang opinyon at payo. Habang karga ni Peter ang kahon, si Kayla ay nagtatatalon sa kanya na para bang tinuturing siyang bayani. Masaya na siyang tumatahol sa ngayon, malayo sa kanina. Pagkabalik ng bahay, si Peter at Lucy ay nanatili muna sa mesa ng kusina, nakahandang tumawag sa kahit kanino at makakalap ng tulong. Isinama na rin muna ng dalawa ang mga kuting sa tabi ng mga tuta. Umaasa na sa pamamagitan ng mga ito ay mapapainitan nila ng kanilang mga katawan ng kuting. Naging mahirap sa dalawa ang sitwasyon. May 2 shelter silang nakausap sa tawag. Naiisa lamang din ang naging sagot sa kanila na ang mga tuta ay masyado pang maliit para makayanang mabuhay. At ang pinakamagandang paraan umano ay ang i-euthanize sila o sadyang wakasan ng buhay. Isang bagay na kahit si Peter o Lucy man ay hindi sasang-ayunan. Naghanap pa sila ng iba pang mga shelter na pwedeng makausap. Pero gaya ng 2 nauna ay ganun din lamang ang kanilang nasabi. Dahil dito ay dismayadong nag-usap ang dalawa na napag-isipang sila na lamang ang mag-aalaga ng mga kuting. Hindi nga lamang nila sigurado kung masasapatan nila ang pangangailangan ng mga ito. Gayong may mga tuta rin silang nararapat palakihin. Agad namang binisita ni Peter ang mga tuta para malaman kung tinatabihan pa nila o pinapainitan ng mga kuting at hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Agad na bumalik sa kusina si Peter para tawagin si Lucy papunta sa mga tuta at maging siya ay hindi may paniwalaang posible pala yung mangyari. Nabungaran nila kung paanong alagaan ni Kayla ang mga kuting sa puntong napapadede niya pa ito habang siya naman ay nakahiga. Magkakatabi mga kuting at tuta na wari mo sila'y magkakapatid na talaga namang nakakatuwang tingnan. At dahil 3 lamang naman ang tuta ni Kayla ay may sapat siyang gatas para masuportahan pang 4 na kuting. Madaling maunawaan na tinanggap na ni Kayla ang mga kuting bilang sarili nitong mga anak na walang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. Gayon din naman ang mga kuting na waring tinanggap na rin si Kayla bilang kanilang ina. Hindi naiwasan ni Lucy ang maluha at mapayakap kay Peter. Walang dudang 2 ng kanilang nasasaksihan ay walang iba kundi ang wagas na pagmamahal ng isang ina. Makalipas ang 1 buwan, ang mga kuting at tuta ay nakakatayo na at nagagawa ng makapaglaro. Nagiging aktibo na sila sa bawat araw na parang hindi na importante sa mga kuting at tuta ang pagkakaiba ng kanilang uri. Basta't sila'y magkapatid at masaya sila sa kaisipang yun at si Kayla ang naging pinakamasayang ina sa kanilang lugar. Isang magandang kwento. Alam niyo ba na kaya magpakaanak ng isang kuting sa isang aso? Maraming salamat sa panonood. Sa uuliting muli.